Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Countless dangers, doubts, and fears I had already offerings of grace that only saved me. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po maging sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating hong live stream ng ating Sunday evening service. Welcome po dito sa Jesus Christ Baptist Church. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya sa atin hong natapos na gawain kayo ng umaga. At purihin ng Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat, patuloy na pagpapala at warm fellowship kasama ng mga kapatiran. So that's what we're really missing. And sa biyaya ng Diyos, though limited in a sense, ay nakaka-fellowship natin at nakakakwentuhan natin ang ating mga kapatiran as we come together at doon yung
pagkamangha sa biyaya ng Diyos, yung mga pagtuturo ng Diyos, pagkilos ng Diyos, provision, pag-iingat, and those are the things na talagang medyo namimiss natin when we cannot come together, is that fellowship with other believers. Pero salamat sa Panginoon, anuman yung ating kalagayan, as we have studied kaninang umaga, anumang trials, anumang mga kahirapan o problema, God is at work. That doesn't mean that God is absent. At nahandun din yung ating responsibilidad, which is, Lord willing, we will follow up dun sa ating study next Sunday. So pag-pray natin ho yan. And then also, bago tayo dumako sa ating pagsisimula ng gawain ngayong gabi, ilang mga announcements po muna. Wednesday and Friday, we have our time in the Word, our online Bible studies. And also sa Friday, we have our prayer meeting via Facebook room. So we would like to encourage all believers, and also lalo na inaasahan ang mga members ng JCBC to take part, be present in those prayer meetings. Kailangan po natin yun, mga kapatid. And then also, ang atin hong Family Sunday, we do it every February because sabi nga nila, February is Feb-ibig, pag-ibig month, love month. At pag-pray ho natin na this coming February 21 yung ating Family Sunday, though we will not be able to do our usual thing na come together dito sa church, family picture and print it out. So, ang gagawin ho natin ay mag-family picture ho kayo, an updated family picture sa inyong tahanan, at nawa ay then i-forward niyo ho sa akin yan at i-edit ho natin at i-print out natin, and Lord willing, pag nagkaroon na ng pagkakataon ay maibigay ho natin o maipaabot natin sa inyo itong mga printouts ho na ito. Para meron pa rin tayo taon-taon na papalitan, na update yung ating mga family pictures dito ho sa ating church. So pag-pray ho natin yan at nawa tayo ho ay patuloy na pagpalain ng Diyos, at pag-pray natin yung magiging mga pag-aaral, pangangaral on that Sunday na maging talagang biyaya ho, lalo na sa bawat mga pamilya po dito sa church. Also, pag-pray ho natin ang atin hong mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok, may mga karamdaman, at patuloy ho natin silang ilapit sa Panginoon, and we are commanded by God to bear with them. Magpasanan tayo, utusuin ng Panginoon, magpasanan tayo ng kabigatan ng isa't isa, at that we can minister to them. So let's pray to God kung paano tayo nakapag-ministeryo sa ating mga kapatiran na merong mga iba't ibang mga pasan-pasan na kabigatan. So let us be discerning and let us be available sa atin hong mga kapatiran sa kanyang kalagayan. So those are our reminders and announcements. So again, February 21, Family Sunday. At by the way, February 14 is a Sunday. At unahin natin yung date natin sa Panginoon. At anuman itong day na yan, it is the Lord's Day. At that is our primary objective, to worship God, to thank God corporately as a church. At kung meron man talagang ipagdiriwang na pag-ibig, ito yung pinaka. At nawa. At ayoko din naman na alisin yung pagkakataon sa mga, lalo na sa mga mag-asawa, to celebrate that love na binigay ng Diyos. And I am thankful sa Panginoon sa asawang binigay niya sa akin. Okay, so those are just some reminders, and I hope we're looking forward sa atin hong mga gawain, at nawa tayo ho ay patuloy na manalangin sa Panginoon para sa mga bagay po ito. Well, this time tayo po dadako sa pagsisimula ng ating pagsamba. Ihanda natin yung ating mga sarili. Paalahanan natin ang ating mga sarili ng mga katotohanan patungkol sa Panginoon, patungkol sa kadakilaan ng Diyos, patungkol sa katotohanan na tanglaw ng Diyos ang ating puso at isipan. At kita niya kung tayo ay mayroong puso na tunay na sumasamba o ito ay pangapawang panlabas lamang. At atin ding hiningin, imbitahan ang pagsaliksik ng Diyos sa atin anumang mga kasalanan, at ihingi natin ng tawad, pagsisihan, upang tayo ay maialay natin ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod o katanggap-tanggap sa Panginoon. Once para ho dito, tayo ho dadako sa sandali ng katahimikan sa isang panalangin, at hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating gawain ngayong gabi. Manalangin po tayo.
Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat o Diyos sa pagliligtas mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon sa pagkilos mo sa amin na kami ay iyong tinawag, binuksan mo ang aming mga puso, at kami ay dinala mo kay Kristo, binigyan mo ng pananampalataya. At Panginoon, lahat ng ito mula sa simula hanggang sa dulo ay pawang biyaya mo. Purihin ka, O Diyos, at tunay aming hiling na nawa, patuloy mo kaming bigyan ng pagkamangha sa biyaya mo, O Diyos, na sa amin ay umabot at nagligtas. Sa biyaya mo, na patuloy na kumikilo sa aming mga buhay upang kami ay hubugin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. At oo, sa biyaya mo, na isang araw ay maghahatid sa amin sa piling mo. Nagbibigay sa amin ng isang bagong katawan na walang pagkasira at walang kamatayan at wala nang epekto ng kasalanan. At Lord, lahat ng ito na pag-asa namin ay dahil sa biyaya mo. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Nawa, patuloy mong itanim ng malalim at pasariwain ang mga katotohanan ito sa aming mga kaisipan. Patuloy nga kaming mamangha. Patuloy naming ibigay ang katampatang papuri at pasalamat sa iyo. O Panginoon, bantayan mo kami ngayon. Unay, nandun ang kahinaan ng aming katawan, nandun ang maraming mga alalahanin, o maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan ay nahandoon ang maraming agaw pansin. O Panginoon, nawa ay talagang maituon namin ang aming mga puso't kaisipan sa iyo. Nasadya namin na sambahin ka sa lahat ng aming gagawin. Sa aming pong pananalangin, pag-aawitan, pagkakaloob. At sa pakikinig namin ng iyong salita, nawa kami ay mapagkumbaba na magpailalim. Nahanapin ang iyong kalooban, na sundin ang iyong mga kautusan, at purihin ang iyong dakilang pangalan. O Panginoon, ngayong oras ding ito, aming inihaharap ang aming sarili sa iyo, aming kinikilala na wala kaming maitatago. Kami ay hubad sa iyong harapan. Ultimo, ang aming mga kaisipan ay lantad sa iyong paningin. At Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kakuparan, sa kabanalan. Nawarin mo kami, Panginoon, maging sa aming mga katamaran sa mga makadiyos na bagay. O patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nandoon ang aming pagsuway sa iyong mga kautusan. O Panginoon, mahawa ka po sa amin. Linisin mo kami. At ang aming pag-asa ay walang iba kung hindi na kay Kristo Jesus. Aming kapatawaran ay walang iba kung hindi nasa Kanya nagbayad sa krus. Kaya po Panginoon, ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami sa aming pagsamba. Bantayan mo kami. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng awit o mga awit. 92nd Psalm, Psalm 92. At babasahin ho natin mula talatang 1 hanggang talatang 8. Psalm 92 verses 1 to 8. At kung nakita niyo na ho, ay sabay-sabay ho nating basahin. Verse 1, ready, read. It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, when the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, are most high forevermore. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin ang pangalan ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Tunay, O Diyos, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa iyo. Isang mabuting bagay ang magpuri sa iyo. Isang mabuting bagay ang sambahin ka, ang kilalanin ka, ang itanyag ang iyong pangalan, ang ipagmalaki ang iyong mga gawa, at magtiwala at umasa sa iyong katapatan. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong mga patuloy na biyaya at kabutihan, pagkilos at pag-iingat sa amin, sa araw-araw na aming mga pangangailangan. Hindi lamang, O Diyos, sa sustento sa aming pisikal na buhay, kundi alam namin na kaya kami nagpapatuloy sa pananampalataya ay dahil Ikaw ang may hawak sa amin. Ikaw ang nag-iingat sa amin. At kami, Panginoon, ay merong pag-asa na darating ang araw na kami ay haharap sa iyo na purong-puro at walang bahid dungis. Hindi dahil sa aming sariling kagagawan, hindi dahil sa aming mga sariling katuwiran, kundi, Panginoon, sa katuwiran na galing sa iyo, ay binihis mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, salamat po. Salamat sa mga biyaya mo na ito. At dagdag pa rito, O Panginoon, ang mga araw-araw mong probisyon ng aming mga pangangailangan. Na tunay nga, Panginoon, ay sama-sama namin na ipinapahayag na Ikaw nga ang tagapagbigay ng aming araw-araw na tinapay. Ikaw ang nagsusustento. Ikaw ang nagkakaloob ng kalakasan at maging mga material na pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katotohanan na Ikaw ang aming pastol. Ikaw ang nagbabantay at Ikaw ang nag-iingat sa amin. Na kami man ay lumalakad sa lilim ng libis ng kamatayan, ay wala kaming katatakutan sapagkat Ikaw ay kasama namin. Ikaw ay para sa amin at hindi kalaban namin. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, na sa gitna ng mga kaguluhan sa mundo, alam namin na Ikaw ang Diyos na soberano na may hawak ng lahat ng ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kagaya ng aming napag-aralan kayo ng umaga, anuman ang kabigatan at problema na kasalukuyan naming kinalalagyan, hindi ito senyales na kami ay yung iniwan at pinabayaan, kundi, Panginoon, lalo pa narito ang iyong kamay na kumikilos, na humuhubog, ng may pagmamahal at katapatan sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. O Panginoon, kung aming iisa-isahin ang lahat ng iyong pagpapala, mauubos ang aming oras. Tunay, dakila ang iyong katapatan, sagana ang iyong kabutihan, at mabuting bagay ang magpasalamat sa iyo. Nawa, O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ngayon, Ikaw ang patuloy na maitaas. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipako ang aming kaisipan at puso sa iyo. Tulungan mo kami na Ikaw ang patuloy na masamba.
Lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y patuloy na umawit sa Panginoon. Like the house in the I will sing the wondrous story. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. I will let the stone in glory for the cross of Calvary. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me. Found the sheep that went astray. Through His loving arms around me, drew me back into His way. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints and those who know, guided by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Pain was gone from many a fall. Sight was gone, and fears possessed me, but He freed me from them all. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come on me, storms pass, I often dread, but the Savior still is with me. By His hand I'm safely led. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river rolls its waters at my feet, and will bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Amen. Para sa pagkalo, ang natin sa Corinthians, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay mo na sa mga kapatid. Okay, kung tayo ready, read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to give him all grace above toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ang maraming Diyos na sa langit, ngayon, salamat po sa gawin ko na wala na sa amin, ang may magkakit-munti mo doon, na unang pagkabuhay ng Panginoon. Salamat Panginoon ulit, mabiyaya, tunay, ang
tunay na mga ay ginawa sa amin. Pagliligtas, Panginoon, ang buong dapat. Ang tunay, Panginoon, dapat sa pamilya nasa kapahama. Pero salamat po sa kapag kayong awa sa amin. Ito po yung ibig, mabilan, yung kayo. Salamat din po sa inyong anak, mga Panginoon sa Kristo, ang tunay, ang gustong buhay, upang kami matubos. Tayong mga bigatan ay sinasaan niya. Ito po ay dila niya sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa babayan. Lord, paalam po namin sa amin. Tutuhan po. Tayo ito yung tulak sa amin. Kumuha. Nakabalalan ng harap ko. Tunay o tunay. Kami po yung walang may tutumbas. Ang kayahan ko. Panginoon po ba. Pero Panginoon nawa, tulungan po kami. Paalala sa amin. Ang limang beses, ginawa niyo. Salamat po ang amin. Tutuhanan po. Ang po ay kabilan. Lahat ng Panginoon ay binibigay pa rin sa amin. Mga biyaya ng Panginoon. Araw-araw, kalakasan, ang mga trabaho natin. Ulit, wala na ang kakatilig. Salamat ng Panginoon. Na hindi kumigdala sa Panginoon ay binibigay ko pa rin. Ay habag, binibigay sa tao, araw-araw. Ito po nga, ulit ay kumpihan, tunay. Wala ko yung tulad. Tunay, Panginoon, hindi po kayo, Panginoon. Ang magagaliti, hindi Panginoon pinapakita pa rin ang imawa. Balik po sa akin naman, tunay, meron na mga kapayapaan sa inyo. Alam namin, ay pupunta. Lord, nawa, tulungan niyo po sa buhay na ito. Nagawa na po siya sa iyong harapan. At mo po kayo, Panginoon, ang mga ayaw sa iyong harapan. Sigilin po kami sa paggawa ng mga kasalanan. Mag-iyo po kayo, Panginoon, kung kaya po sa mga panunggawa. Lord, ang muli, ito, ang pagkakaloob. Kami po ang may taas, kami po ang puso mga. Kung ngayon, Panginoon, lahat ng bagay, ibigay sa amin ang kasapat. Sana Panginoon, lumaw po kami, Panginoon, sa paggawa, pagbuti. Ang paggawa po ng pagkakaloob. Wala, Panginoon, lahat ng bagay ay mula sa inyo. Po ay bahagi, ay pagpupulit sa inyo. Ibigay namin, naman, ang magamit, Panginoon, nalalang pa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat sa Panginoon, tunay. Lord, ay mga kapatid, hindi namin nakasama. Mangusap ko ay kanyang Panginoon, ay paalala sa kanyang Panginoon, gano'n nyo sila ginahal. Gano'n pala ng pag-ibig, yung bigay sa akin. Lord, salamat po niya mga ating ito. Kami po ay mag-aaral ng salita. Kami po aming puso. Alam na yung Panginoon, walang kapuluhan, walang pakikinig. Hindi po kayo Panginoon ang pumumuna sa amin. Tulungan niyo po ang isang magsalita. Brother Paul, ang pastor, si CBC. Tulungan niyo po siya ang pinakalakas. Hindi na kasipagan. Panginoon, ang daming hindi madali. Panginoon, ibigay ng karan sa pagkukulan. Bilang pastor ng iglesia. Maraming tulungan siya. Kaya wisdom, Lord. Katatagan, ang palataya, Lord. Kagalakan, tulungan po kanyang pamilya, may anak, asawa. So ay makatulong, Panginoon. Maglabuha, iglesia. Lahat po niya ba, lahat po Panginoon ay mga mahal sa buhay. Tulungan niyo, Panginoon, mga kaligtas, Lord. Hindi po ang buwan. Dalawin yung pinama, pakita Panginoon yung panak. Tunay na sa mga lahat po niya ba, lahat ng awin ang kumihan. Ang kawitan, ang pagkakalubo, ay pakikinig sa Panginoon ng bunga ito sa aming mga salamat ng muli. Minsan magdalangin sa pangalan po na yung bugtong nana. Aming Panginoon.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo lumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. O alam ho nating lahat na ang bagong presidente ng Amerika ay walang iba kung hindi si President Joe Biden. Ngunit kung tayo ay magbabalik tanaw ng kaunti sa presidency ni Donald J. Trump, ay isa sa mga maaaring tumatak na katangian niya sa atin ay kapag ang kanyang nagiging ugali kapag siya ay tumutugon lalo na sa mga kumakapanayam sa kanya, sa mga kumikwestiyon sa kanya, sa mga reporter na talagang sabihin natin na may negatibong pananaw sa kanya at madalas ay masusumpungan na ang pagtugon ng presidenteng ito ay hindi malalarawan ng may kaamuan kung hindi may kabangisan. Nandun ang mga pagkakataon na kanyang pinangangalandakan na kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sapagkat siya ang presidente ng Amerika. At dahil siya ang presidente ng Amerika, wag mo siyang tanungin, wag mo siyang questionin, at lalo wag mo siyang kokontrahin. At isa ito sa mga nakikita na katangian ng nakaraang presidente. Now, I'm not saying that he is all bad, pero nandoon ang katangian na yun na nating nasaksihan. Pero pagdating ho sa manggagawa ng Panginoon, pagdating ho particularly sa mga pastor sa iglesia, at kagaya ng ating pag-aaral, ang aplikasyon na ito at ang katotohanan na ito ay hindi lamang para sa mga pastor sa iglesia, kung hindi masusumpungan din natin na ito ay kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya. Paano tayo tutugon sa paanong kaparaanan or much more, ano ang ating kalooban sa pagtugon lalo na sa mga tao na kumukontra, particularly hindi sa atin personal, kung hindi sa mga katotohanan ng Panginoon. At narito at sa ating patuloy na pag-aaral sa 2 Timothy chapter 2 ay mababasa ho natin ang ilang mga paalala o utos ng Panginoon kay Timoteo bilang pastor sa iglesia, and in application, utos ng Panginoon sa inyong pastor, and in wider application, utos ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya on how should we as servants of God, as ministers, ay tutugon sa mga nandoon ang oposisyon sa katotohanan. So tayo po ay tumayong lahat at basahin natin ang mga talatang ito, 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26. 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26, and Lord willing, ang atin hong pag-aaral sa ikalawang Timoteo ay magtatapos ngayong gabing ito. 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26.
Kung yun ho nakita, ay babasahin ho natin at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strife. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Atin pong hingin ang paggabay ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Kung naming Diyos, aming Ama sa langit, muli sa iyo kami lumalapit at humihingi ng habag. Kulang ang aming pangunawa, kapos ang aming kaalaman. At liman na ikaw ang magbigay sa amin ng liwanag, lahat ng ito ay pawang mananatiling kadiliman. Nasa naming matuto ng iyong katotohanan. Nasa naming mabago ang aming mga pamumuhay. Nawang mga salita mong ito ay maging gabay namin sa patuloy na naming pag-unlad sa paglilingkod sa iyo, sa iyong gawain. Ikaw pong patuloy na maluwalhati, ikaw pong patuloy na gumabay sa amin. At dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Ito ho ang ating pinakamensahe mula sa mga talatang ito na ating binasa. The approved servant of God is one who engaged with those who oppose the truth with gentleness and dependence upon God. Ang aprobadong alipin ng Diyos ay isang tao na dapat makitungo sa mga kalaban ng katotohanan ng may kaamuan at pagdepende sa Diyos. Lord willing, 4 ho ang ating titingnang katotohanan mula sa mga talatang ito. Number 1, the servant of God must be discerning. Number 2, the servant of God must be gentle. Again, these are just very obvious points. Number 3, the servant of God must be dependent upon God. And number 4, the servant of God must recognize the real enemy. Ang alipin ng Diyos ay dapat ay marunong o mag-discern o kumilala. And then number 2, ang alipin ng Diyos ay dapat na mayroong kaamuan. Number 3, the servant of God o ang alipin ng Diyos ay dapat may pagdepende sa Panginoon. And lastly, ang alipin ng Panginoon ay dapat kinikilala ang tunay na kaaway. So nandito pa rin ho tayo sa tema ng isang aprobadong lingkod ng Diyos, na kung saan sinabi ni Pablo sa verse 15, study to show thyself approved unto God. And this theme, itong temang ito na aprobado na lingkod ng Diyos ay hindi lamang limitado, kundi yes, primarily may kinalaman sa pag-handle ng salita ng Diyos, pero ito ay nanonood sa mga sumusunod na talata hanggang dito sa atin hong pag-aaralan ngayong gabi. Tinatawag ni Pablo si Timoteo upang mamuhay ng isang buhay at maglingkod sa paraan na aprobado at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Atin lamang hong gustong ipaalala, hindi tinatawag ni Pablo si Timothy na maglingkod sa paraan na preferensya ni Pablo. Hindi ito yung type ni Pablo. Hindi ito yung Timothy, sundin mo yung estilo ko. And right now, meron hong mga tao na nagde-develop ng mga future leaders na ang kanilang layunin, ang mga taong ito ay sumunod sa kanila, maging carbon copy nila, at hindi actually sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang layunin ni Pablo kay Timothy ay hindi siya maging pagkasunod ni Pablo per se or gawin ang preferensya ni Pablo, kung hindi gawin ang kalooban ng Panginoon, to fit God's standards, to be of use for God. Yun ang panawagan ni Pablo sa batang manggagawa na ito.
Nakita ho natin sa mga nakaraan nating pag-aaral ng isang aprobadong lingkod ng Panginoon ay naghahandle ng maingat at tapat ng salita ng Diyos. Let us just read for us to be reminded. Verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At again, hindi ito verse for dispensationalism, hindi ito verse para hati-hatiin ang salita ng Panginoon, kung hindi ang main thrust, ang truth ng verse na ito is ang rightly handle. And that is yun yung meaning ng rightly dividing, or tutomeo, to cut it straight, to do it right. Handle God's word rightly. And then, nakita rin ho natin sa ating pag-aaral na ang lingkod ng Panginoon sa iglesia ay kailangang alisin ang kanyang sarili o iiwas ang kanyang sarili sa mga hindi kapaki-pakinabang na mga usapan. Ang sabi ni Pablo sa verse 16, 2 Timothy 2, but shun or avoid profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. So hindi lahat ng usapan ay dapat patulan ng manggagawa ng Panginoon. Hindi lahat ng diskusyon ay dapat makisawsaw ang pastor ng iglesia. Hindi lahat ng mga issue ay kailangan niyang bigyan ng pansin at magbigay ng kanyang sariling kuro-kuro. May mga bagay na kailangang iwasan, hindi bigyang pansin. At dahil lalo na ito ay magdudulot at magtutulak hindi sa kabanalan, kung hindi sa kawalan ng kabanalan ng pamumuhay. It will increase unto more ungodliness. So nahandun dapat yung pagbabantay, andun dapat yung discernment ng lingkod ng Panginoon. Ano ba tong issue na ito? Ano ba tong topic na ito? Ito ba ay may kabuluhan? Ito ba ay profitable sa aking pananampalataya? Ito ba ay makakatulong sa aking pamumuhay ng may kabanalan? At kung ito'y hindi, at kung ito'y walang kabuluhan, ito ay dapat iwasan. Last Sunday, nakita rin ho natin ang larawan naman na ginamit ni Pablo ng isang aprobadong lingkod ng Panginoon, which is isang larawan ng malinis na sisidlan. Idinuring o ihinalin tulad ni Pablo ang mga lingkod ng Diyos sa iglesia sa dalawang uri ng sisidlan, honorable and dishonorable. And gusto ko lang hong ipaalala na ang konteksto rito ay kakaiba sa Romans chapter 9. Na yes, sa Romans chapter 9, ginamit din ni Apostol Pablo ang larawan ng sisidlan. Some are vessels of mercy and some are vessels of wrath. And that is a different context altogether. Ang tinatalakay ni Pablo sa Romans 9 is God's election unto salvation in relation to all people. Pero sa puntong ito, ang tinatalakay ni Pablo ay mga naglilingkod sa iglesia ng Panginoon. And in that particular group, ang sabi ni Pablo, there are vessels of honor and there are vessels of dishonor. At ang isang aprobadong lingkod ng Panginoon ay kailangang magpursigi na linisin ang kanyang sarili, habulin ang kabanalan, ang kalinisan ng pamumuhay upang siya ay maging isang sisidlan na malinis at kagamit-gamit sa Panginoon. Ang sabi sa verse number 21, if a man therefore purge himself, and that's the word purge, to thoroughly cleanse, linisin ng lubos, linisin sa loob at labas, to thoroughly cleanse himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto all good work. And this should be the goal of every minister. Ito dapat ang layunin, ito dapat ang punteriya, ito dapat ang mithiin ng bawat isang lingkod ng Diyos sa iglesia.
And again, not just limited sa mga pastor sa iglesia, kung ito dapat ay mithiin ng bawat mananampalataya. Because yes, ang bawat Kristiyano ay lingkod ng Diyos sa loob ng kanyang iglesia. Ang bawat Kristiyano ay may gampanin sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And we must strive to be vessels fit for the Master's use. Sa kailangan niyang ingatan ang kanyang sarili at pinapaalalahanan ni Pablo si Timothy at lahat ng mga lingkod ng Panginoon sa iglesia na magsumikap na panatilihin ng kanyang sariling malinis lalo na sa mga sexual na kasalanan. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lust. And yes, karamihan ng mga komentary, ang unang puntirya at sinasabi dito ay youthful lust pertaining to sexual sins. Timothy, keep yourselves from sexual sins. At ang sexual na kasalanan ay marami nang diniskwalipika ng mga manggagawa sa iglesia. Ngunit hindi lamang ito limitado sa mga sexual na kasalanan, kung hindi youthful passions. Na ang passion, ang silakbo ng damdamin, lalo na ng isang kabataan, ay madalas nakikita sa iba't ibang mga kaparaanan. Ngunit ang sabi ho ni Pablo kay Timothy, flee from it. Huwag ka mong hayaang tangayin ka ng mga youthful passions na ito, but rather ang kailangan mong gawin is follow righteousness, follow faith, follow charity, follow peace. And this is with relation to how he should deal with all people, particularly those who call on the name of on the Lord out of a pure heart, particularly sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. So this is just a quick review doon sa mga nakaraan nating pag-aaral. And I hope ito ay mas lalong tumatatak sa ating kaisipan ang larawan ng isang aprobadong lingkod ng Panginoon. At isa sa mga dalawa sa mga lagi nating hamon na ito, you must uphold Brother Paul to these standards. Na magsumikap si Brother Paul, paalalahanan nyo kung nakikita nyong tatamad-tamad, kung nakikita nyong lilihis ng landas, kung nakikita nyong nagpapabaya sa mga gawain, lalo na sa mga malilinaw na katotohanan na nandito sa pag-uutos ng salita ng Diyos patungkol sa isang aprobadong lingkod ng Panginoon. And then next, let us pray to God for more ministers, more pastors of God's churches, or additional pastor in this church na maaaring ipagkaloob ng Panginoon sa atin to be approved workmen. And number 3, let us pray for current pastors. Mga pastor sa iglesia ng Panginoon na kasalukuyang naglilingkod sa Diyos, na maglingkod sa ganitong kaparaanan na aprobado sa mata ng Panginoon. At hindi doon tumigil si Apostol Pablo at patuloy niyang pinaalalahanan si Timoteo sa pagiging isang aprobadong lingkod ng Diyos. At narito, tingnan ho natin ang ilang mga katotohanan na medyo may kinalaman pa rin sa mga nakaraang sinabi ni Pablo. So number 1, the servant of God, or pwede nating palitan yan, the approved workman of God must be discerning. Must be discerning. Ang ibig sabihin ng discerning or discernment is practically to be able to tell right from wrong. Kaya nating ma-distinguish. Kaya nating kilalanin, marunong kumilala. At hindi ibig sabihin niya marunong tumanaw ng utang na loob. Kung hindi marunong kumilala, ito ba'y aso, ito ba'y pusa, ito ba'y totoo, o ito ba ay kasinungalingan, ito ba'y sa Diyos, o ito ba'y sa diablo, ito ba'y kababanan, o ito ba'y magdudulot sa kasalanan. There must be discernment. At ang sabi ho ni Pablo kay Timothy sa verse 23 ay ito, but foolish and unlearned questions avoid. Itong mga katanungan na may kamangmangan, itong mga katanungan na walang karunungan at walang idudulot at walang ibibigay na pagkatuto ay ano daw? Avoid. So
Timothy must exercise discernment pagdating sa mga tumatanong patungkol sa katotohanan ng Panginoon. Or he must exercise discernment sa mga taong nagre-raise ng question patungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Lalo na kung ang layunin nila ay ito, knowing that they do gender strife. They fan the flames. Yun ang ibig sabihin. Para bang sa isang nag-iihaw, yung uling ay papaypayan at lalong pag-aalabin. At ano ang pag-aalabin? Ano ang idinudulot nito? Well, they produce strife. Pagtatalo-talo. Pagkakabaha-bahagi. At may mga pagkakataon na may mga tao sa katusuhan ng kanilang kaisipan at damdamin ay nasa loob ng church and they will try to raise question. And their aim, their goal, ang layunin ng mga tao ay hindi dahil gusto nilang maliwanagan, kundi para gusto nilang ipalabas yung kanilang sariling pagkaunawa at magdulot ng kaguluhan sa loob ng iglesia. O kailangan nating maging maingat. Kailangan natin na maging mapagbantay. At it seems na si Pablo ay maraming pagkakataon na nagbibigay diin sa bagay na ito. Hindi ito yung first time na pinalalahanan niya si Timothy. Sa verse 14, kung babalikan ho natin, ang sabi niya, of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit. So, Timothy must make a discerning judgment. Yung bang mga usapan ay nagbibigay ng may profitableness ba? May pakinabang ba dun sa mga usapan na sinusubukang i-engage o simulan ng iba? Or these are unprofitable discussions na kailangang iwasan at actually sabihan ng mga mananampalataya na ito ay tigilan. So verse 16, ang sabi, but shun profane and vain babblings. So Timothy must be discerning. Ito bang mga usapan na ito ay mabuti ba? O ito ba'y kasamaan? Ito ba ay kabanalan? O magdudulot ng lalo pang kasalanan? He must be discerning. Hindi ito yung unang pagkakataon. Dun sa unang niyang sulat kay Timothy, kung bubuksan lang po natin sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, binigyan na ng kautusan ni Pablo si Timothy. Simulan natin sa verse 3. 1 Timothy chapter 1 verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4, hindi lang basta tumigil sila sa pagtuturo ng ibang doktrina, at ang punto dyan ay iba sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Verse 4, neither give heed to what? To fables and endless genealogies which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. At sabi ho ng ilang commentators ay higit sa malamang hindi sa hindi ginawa ito ni Timothy, kung hindi habang sinikap ni Timothy na ito ay gawin at bigyan ng warning at utusan ng mga mananampalataya, lalo na ang mga nasa leadership sa Church at Ephesus, na iwasan ang mga bagay na ito, pero imbes na obediently magpasakop sa utos na ito ng Panginoon, they did the opposite. Lalo silang nagsumipag sa mga walang kabuluhan na ito. Kaya much more, nag-double down si Apostol Pablo, or even triple and quadruple down sa emphasis niya na kailangan maging discerning ni Timothy at na maging ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia, lalo na ang mga lingkod, na iwasan ang mga walang kabuluhan na bagay na ito. And not just to Timothy, even to Titus, pinalalahanan ni Pablo si Titus na maging mapagbantay, na maging marunong at mahusay sa pagkilala ng mga bagay na kailangang pag-usapan at mga bagay na kailangang isantabi. Ang sabi niya sa Titus chapter 3 verse 9, but avoid foolish questions and genealogies and contentions
and striving about the law, for they are unprofitable and vain. Again, medyo may kahirapan. Ano ba itong ibig sabihin ng genealogies na ito? Pero ang makikita ho natin ay there are foolish questions. Hindi ito, may mga pagkakataon, naalala ko ho, sa inaatin ng tuminsang conference, ay merong mga magtatanong na pagkatapos sila magtanong, yung mga tao tumatawa. Pati ba naman yan, tinanong mo pa? Ha? At meron talagang mga honest na talagang sila ay bewildered, hindi nila alam ang kasagutan, kaya nila tinatanong maging mga simpleng bagay. At hindi yun ang sinasabihan ni Pablong iwasan. But I believe, as I've said earlier, these foolish questions are rather not questions seeking right answers, but leading questions na ang kanilang gustong, alam niyo yun, leading questions, pagtatanong na ang gusto nila ay mapunta doon sa gusto nilang puntahan. And it will gender strife. It will be. And we saw also na ito ay utos din kay Titus. And in application, ito ay dapat ganapin, gawin ni Brother Paul, maging sa kanyang sariling pagmiministeryo. There is a true and present danger that a pastor may be drawn away by senseless discussions. Totoo, maaari ng isang pastor ay maaaring mahatak sa mga walang kabuluhan na pagtatalo, pagdidiskusyon. Kaya ho isa sa mga talagang nililimitahan ko na sa aking sarili. Kung may mga pagkakataon na pag nakikita kong talagang magiging beneficial at maaari na makapagdulot ng magandang bagay ay tumutugon, pero nililimitahan ko na ho ang aking sarili sa pakikipag-engage sa social media. Kumakain ng maraming oras. Napakaraming pagkakataon na talagang hindi naman willing na makita ang katotohanan kung hindi talagang ididiin lang yung punto at makikipagtalo. Maraming pagkakataon na ito ay umubos ng maraming panahon at mas maganda sanang naitutok sa ibang mga bagay. Ang kanyang atensyon ay madadivert mula sa mga kapakipakinabang na bagay. Ang kanyang oras ay makukonsume sa mga bagay na kaysa doon sa mga ibang mga bagay na talagang profitable sa ministry ng salita ng Diyos, sa pananalangin at pag-oversee o pag-exercise ng oversight sa mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Ano ang punto? Ang manggagawa o ang pastor ay kailangan mag-exercise ng makadiyos na pagkilala or godly discernment over the things that present themselves. At again, ikaw ay nagbabrowse sa social media, iba't ibang mga bagay. Hindi mo kailangan ng matagal na panahon, ang daming nire-raise na issue. Current fads, many leadership conferences and workshops, umuubos sa oras ng isang manggagawa. Yes, as I've said earlier, merong mga bagay na kailangan talagang bigyang pansin. May mga tanong na kailangan talagang sagutin. May mga issue na kailangan hindi iwasan, kundi actually puntiryahin. Just like Apostle Paul, ang 1 Corinthians mula sa chapter 7 ay pagsagot sa mga tanong ng mga mananampalataya na nasa Korinto. Or ang book of Galatians, merong issue, and the issue is the gospel. At binigyan ng matinding pansin ni Pablo. So there are issues that must and needs to be addressed. Pero mag-ingat ho tayo at maging discerning tayo na tayo ay mahila at mailibing ng mga issue na hindi magdudulot ng ng kabanalan at maghahatak sa atin at pagkaubos ng ating oras sa mga bagay at kaysa gawin ang mga bagay na mas pakinabang. Hindi lahat ng issue sa ilalim ng araw ay kailangang i-address ng manggagawa ng Panginoon. As Paul said to Titus, Titus chapter 1 verse 14, not giving heed to Jewish fables and commandments of men,
that turn from the truth. Maging maingat ho tayo na ang mga bagay-bagay na ating naririnig o napapakinggan ay maaaring mag-turn, maglihis sa atin kaysa pakinggan, sundin, gawin ang katotohanan. Itong mga bagay na ito ay maglilihis sa iyo at maglilihis din para magampanan ang pangunahing gawain na iniatang ng Panginoon. By the way, hindi tinawag ng Diyos si Brother Paul na itama lahat ng mali sa Facebook. And meron yata mga manggagawa na yun ang tingin nilang panawagan sa kanila ng Panginoon. At may pagkakataon na kailangan gawin yun. Nevertheless, ang pangunahing gawain ng lingkod ng Diyos ay pagpasturan ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At para matapat na gawin ito, there are times na hindi mo kailangang i-deal lahat ng tanong, i-deal lahat ng issue. Kung hindi matalino at magkaroon ng makadiyos na pagkilala kung alin ang mga bagay na dapat iwasan at alin ang mga bagay na kailangang bigyan ng matinding pansin. Well, number 2, not just the servant of God must be discerning. Number 2, the servant of God must be gentle. Okay, Brother Paul, hindi lahat ay i-deal. Hindi lahat ay haharapin. May mga bagay na kailangan talagang iwasan, pero paano yung mga bagay na kailangang harapin? Paano dun sa mga issue na talagang kinakailangan para sa kalusugan ng iglesia, para sa kabanalan ng mga mananampalataya at sa pag-iingat ng katotohanan ng Panginoon ay kailangang bigyang pansin ng manggagawa ng Diyos? Paano at sa paanong kaparaanan ito haharapin? Well, ang sabi ho ni Pablo kay Timothy, verse 24, 2 Timothy chapter 2, and the servant of the Lord must not strive. Must not strive. Hindi pakikipag-away. Hindi sa paraan ng pakikipagtalo. Or sa ibang version, ang translation niyan, must not be quarrelsome. Alam natin yung quarrelsome? Merong handsome, merong quarrelsome. Mahilig makipagtalo. Konting pitik lang, konting tulak lang ay gugulong na agad sa pakikipag-argumento. Well, hindi daw dapat ganun ang manggagawa at lingkod ng Diyos. But rather than being engaged always to strive, he must be gentle unto all, or unto all men. Ang isang lingkod ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa mga tao, oo, maaaring mga taong tumataliwas sa katotohanan o hindi nag-a-agree sa katotohanan kanyang daladala, ay kailangang i-deal niya with gentleness. Ang karakter ng lingkod ng Panginoon ay kinokontra sa mga false teachers. Ang mga false teachers, sabi nga ni Apostol Pablo, they are quarrelsome. They gender strife. Yun ang gusto nila, pagtatalo, pag-aaway. Yun ang gusto nila, parahan. Yun ang gusto nila, pahiyaan. Meron akong tao ngayon sa isip ko na tagapanguna ng isang kilalang relihiyon dito sa Pilipinas na yun ang paraan nila ng pakikipag-debate. Hindi after the truth, pero after na wasakin yung kanilang kausap. And that is not the way that the servant of God must engage others. Must not strive, but be gentle to all men. Narito ang instruction ni Pablo kay Timothy. We are, and all pastors and believers are commanded to be gentle. Anong ibig sabihin ho ng gentle? Andun ang pagiging malumanay. Ito ay pinsan, kaakibat o halos kahawig sa verse 25, in meekness. Handoon ang kaamuan. Ang kaamuan ay kabaligtaran ng pagiging mabangis. Di ho ba sa hayop,
ay sasabihin natin, it's either ang aso ay mabangis o ang aso ay maamo. At ang isang definisyon na makakatulong sa atin sa meekness is power under control. Alala ko ho, nang napanood ko ang isang video for the first time ng isang taong talagang nakikipaglaro sa mga leon. Ang mga leon na ito mula nung pagkabata ay kanyang nakakasama at kanyang pinapakain. Pag may sakit, ginagamot. Pag may sugat, nilalapatan ng lunas. At ang mga leon na ito ay lumaki na nahandun siya. Itong napakadadabuhalang mga pusa na ito ay dinadamba siya hindi para lapain, kung hindi para makipaglaro sa kanya. At nung una kong napanood, kinikilabutan ako. Ano bang, minsan sinubo yung buong ulo niya. Pero hindi para siya ikitilin, hindi para siya ay saktan, kung hindi nakikipaglaro. At sasabihin nating lahat na nahandoon ang lakas ng leon. Isang diin lang, tapos ang buhay ng lalaking ito. Isang hampas lang ay bali ang buto ng isang taong ito. Pero the power is under control. Sa isang paraan, medyo naunawaan ko yun dahil mahilig ako sa aso. At lalo na nung kabataan ko, mahilig ako makipaglaro sa aso. At alam natin ang aso na handun ang kakayahan na kumagat at ibaon ang ngipin na yon. Pero may mga pagkakataon, pag nakikipaglaro ka sa aso, ay kanilang isusubo-subo yung kamay mo. Pero that power is under control. Handun ang lakas para wasakin, nandun ang kakayahan para saktan, pero hindi ito ginagawa. That is the word meekness. At ang sabi ho ni Pablo kay Timothy, Timothy, be gentle. Timothy, exercise meekness when you're dealing to others. And not just gentleness, not just meekness. There must be an aptness to teach. Kakayahan na magturo, kakayahan na ipresenta ang katotohanan sa paraan na maliwanag, sa paraan na makakatulong doon sa kausap upang maunawaan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, siguro ang isang larawang maaari natin gamitin dito ay sa paghahain ng pagkain. Pag kinain mo ang pagkain, halimbawa, yung kanin nilagay mo sa plato at yung ulam nilagay mo dun sa plato, at hinalo-halo mong ganun at magulo yung plato na harap sa'yo, pagkain pa rin. Pero merong paraan ng paghahain na maayos yung kanin, na maayos yung ulam, na may konti pang dahon-dahon at mga bagay-bagay sa paligid na maaaring makatulong na ito ay magbigay ng much more, ito'y magiging much more appetizing. Magiging mas katanggap-tanggap. Na magbibigay ng better flavor. Ang amin hong anak na si Timothy, ay may mga pagkakataong kailangan naming painumin ng gamot. At ang mga gamot na pambata ay kadalasan ano? Cherry flavor. Strawberry flavor, orange flavor. Bakit? Para inumin ng bata. At may mga pagkakataon ho, mga kapatid, na tayo bilang mga mananampalataya at minsan dala ng ating kasidhian ng pagmamahal sa katotohanan ng Panginoon, ay wala akong pakialam sa flavor, isubo mo to. Kailangan nating maging meek. And then kailangan nating maging apt to teach. Na maaaring meron talagang naguguluhan, na maaaring meron talaga na may maling paniniwala at gagabayan mo siya at tutulungan mo siya sa maayos na paraan ng pagpresenta ng salita ng Panginoon, ng katotohanan ng Diyos, upang dumating siya sa tamang pagkaunawa ng katotohanan. Up to teach, not just up to teach. Napakahalaga ng sinabi sa verse 24. Anong sabi? Dulong salita,
patient. At may mga pagkakataon, mga kapatid, aaminin ko ho, ito ay isang bagay na kailangan ni Brother Paul ng bulto-bulto. Sa pagtuturo sa mga mananampalataya, again, not just doctrines, but in just Christian living. Sabi nga ho natin, at doon sa nakaraan natin pag-aaral, ang buhay at pagbiministeryo ng pastor ay medyo malaking bahagi dito ay buhay ng paraan ng pagbiministeryo sa paraan ng pagpapaalala. And there will be times that you will need to be patient. Hindi isang usapan lang, hindi ito parang isang biogesic, tanggal agad ang sakit ng ulo after 15 minutes. Hindi maaari at hindi pwedeng asahan ng isang manggagawa ng Panginoon. Yes, pwedeng gumawa ng himala ang Diyos, pero may mga pagkakataon na uupo ka at kakausapin mo yung mag-asawa, kakausapin mo yung young people, not just one sitting and after minutes, all is okay. Salamat sa Diyos kung mayroong ganung mga pagkakataon. But there will be times that you will spend hours and hours and hours in dealing with people, in counseling with people. O may mga pagkakataon na talagang kailangan mong upuan at talagang masusi at paghandaan, ipag-ready ng lesson upang ipakita doon sa taong ito sa maayos na kaparaanan ang tamang doktrina sa salita ng Panginoon. There must be patience. Hindi ko makalimutan ang sinabi ng isang mangangaral, kung ang Diyos ay naging mapagpasensya sa iyo, maging mapagpasensya ka rin sa iba. At hindi natin biglang at dagli ang sinunggaban yung katotohanan, kundi ang Diyos sa kanyang pasensya ay naging mapagpahinuhod sa atin. With patience. Gentle, apt to teach, patient, and verse 25, in meekness instructing those that oppose themselves. Sa pagpapakumbaba or sa kaamuan, as we have said, it is power under control. Hindi marahas, hindi mabangis, kung hindi ako nagkakamali, si Alistair Begg ang nagsabi that when it comes to the doctrine of election, at isa ito sa madalas na hirap ang maraming mga Kristiyano, nagiging punto pa ng pagtatalo ng mga tunay na mananampalataya. Pero kung sa biyaya daw ng Diyos ay binuksan niya ang iyong mga mata at naunawaan mo ang katotohanan ng election ng Panginoon, ng magpili, paghihirang at pagliligtas ng Diyos. Ang sabi ho ni Alistair Begg, well, hindi ito isang bomba na kailangan mong ibagsak sa ulo nila. Hindi ito isang martilyo na kailangan mong ipukpok sa kanila. Kundi ito rin mong isang gamot na kailangan mong matyaga at paulit-ulit, maaaring paulit-ulit 3 times a day, sa tamang dosage na ipainom sa kanila. In meekness, instructing those that oppose themselves. Ito'y kwalifikasyon din ng isang pastor. Ang sabi ho ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy chapter 3 verse 3, not given to wine, no striker, not a brawler. Hindi dinadaan sa pisikal na lakas o pananakit. Ayaw mong maniwala sa akin? Gusto mo gulpihin kita? Meekness, power under control. That's sad to say, there are men in the ministry na nagpapatangay sa init ng ulo, sa bugso ng damdamin. I've heard of a story na kung saan kung dahil nagkakamali ng tanda, ang setting ay isang conference ng mga kapastoran at merong hindi nagkatugma ang kanilang ideolohiya o ang kanilang doktrina. Tanghamon nung isa, gusto mo doon tayo sa labas, hubarin muna natin yung pagkapastor natin. Naghamon ng pisikal sa labas. O not so, mga kapatid, wag nawang mangyari. Malayo nawa ito sa lahat ng lingkod ng Panginoon at wag itong masumpungan sa lingkod ng Diyos, particularly sa iglesyang ito. So the faithful teacher is not to be hot-tempered. Napakadali na mawala ang ating control, mawala ang ating cool, at tayo'y umatake. Maaring hindi umatake physically, kundi umatake verbally. Ang bobo mo naman, di mo muna.
O kapatid, kapatid. Di mo maunawaan to, baka wala kang Holy Spirit. Mamamatay para sa Ebanghelyo ang kapatid sa Panginoon na nautos ng Diyos ay mahalin natin ang isa't isa, and let us be very careful. And it might be na talagang maaaring hindi mananampalataya kaya hindi niya maunawaan ng katawan. But we are commanded to be gentle, to instruct in meekness. Sa pagmiministeryo ni Apostol Pablo, kanyang inilarawan ang kanyang sarili sa mga taga-Thessalonica. Ang sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 3 at chapter 2 verse 7, "But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. And I have first-hand witness, or I have witnessed this first-hand." May mga pagkakataon na ang aking asawa, Sister Jonah, in a very gentle way, she nurseth, inaalagaan niya, binubuhat niya, kinakalinga niya si Timothy, na anak namin. At sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, "We took care of you in a very gentle way." Gaya ng ina na nag-aalaga sa sanggol. There must be gentleness and meekness in our ministry. Now, hindi ito utos para maging timid o maging takot at ikubli at itago na lang ang katotohanan. We are commanded to instruct those who oppose themselves. Hindi itago ang katotohanan, pero we will do it in a manner of meekness. So yes, si Timothy at lahat ng mga pastor sa iglesia, and in the extended application, ang mga mananampalataya ay tinatawag ay pagtanggol ang pananampalataya, na itama ang mga maling paniniwala, at i-deal maaari ang mga kalaban ng Ebanghelyo. But we must do it with gentleness, we must do it with patience and aptness. Number 3, at kailangan nating bilisan, the servant of God must be dependent upon God. The servant of God must be dependent upon God. Maraming mga libro sa panahon natin ngayon ay nakasentro sa techniques, argumenting techniques. May mga libro na nakasentro sa behavior. May mga libro na nakasentro sa winning personality. May mga libro na nakasentro sa pagkakaroon ng well-placed, well-constructed arguments to win the discussion. At iba't ibang mga techniques para manalo sa usapan. Iba't ibang mga techniques para manalo sa ika nga ay debate. Pero ang mananampalataya, pero ang lingkod ng Panginoon ay hindi nakaasa. Yes, sana wag nating isipin, hindi baliwala ang mga techniques. Kakasabi lang natin kanina, we must be apt to teach. Teaching with aptness, teaching with effectivity, with clarity. Kailangan natin yun. Pero hindi tayo nakaasa. Hindi nawa mangyari na darating ang panahon na si Brother Paul ay tatayo sa harapan. Pambihira sa ganda ng argumento ko, sa tindi ng ilustrasyon ko, sa teknik ng pangangaral ko, sigurado maliligtas sila. Malayo nawa ito sa bawat lingkod ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, in meekness instructing those that oppose themselves, anong kasunod? If God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. It is and will always be dependent upon God. Nakadepende sa Diyos. The best that we can do is minister in a godly way, is to present the truth in the clearest way possible. Pero hindi tayo magkukumberte. Hindi tayo ang magbubukas ng kanilang puso. Hindi tayo ang magbibigay ng liwanag. Ito ay gawain ng Diyos. Ito ay nakaasa sa Diyos. Ito ay gawain ng banal na Espiritu ng Panginoon.
Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:14, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned." Now, if this is true, what is the sense of preaching? What is the sense of sharing the gospel? Kung di naman nila tatanggapin, well, ang ating pag-asa ay wala sa ganda at effectivity ng ating techniques, wala sa paraan ng pangungonsensya o pangungontrol at manipulasyon ng emosyon, kung hindi nasa Diyos na maaaring at kumikilos sa puso ng mga tao. Ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, "Timothy, magministeryo ka at magturo ka sa tamang paraan." Malay mo, gamitin ng Diyos at kumilos ang Diyos. Ang sabi ho, buksan natin sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 3. "But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Gaano mo kagustong magtinda ng diamante sa bulag? Baguhin natin. Gaano mo gustong magtinda ng painting sa bulag? At naririto yung susubukang ipakita ang ganda ni Hesukristo sa mga taong binulag ng kasalanan at ng Diyos ng sanlibutan ito. Brother Paul, anong saysay noon? Pero meron tayong pag-asa bilang mga mananampalataya, meron tayong pag-asa bilang mga mangangaral. Ang sabi ho ni Pablo sa verse 6, talon tayo sa verse 6, "For God." Not our techniques, not our arguments. "For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts." At siya ay kumuha ng ilustrasyon doon sa Genesis 1 na kung saan sinabi ng Diyos, "Let there be light." At ano nangyari? And there was light. At sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, nung sinabi niya sa bulag na siya'y makakita, at ano nangyari? Nakakita. Nasa Diyos. Kung siya ay maghahasik ng liwanag, makikita si Kristo. Nakaasa tayo sa Panginoon. Nakaasa tayo sa banal na Espiritu. O salamat sa Panginoon. Ang sabi ng John chapter 3 verse 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit." Hindi natin kontrolado ang pagiging born again. There are no steps to be born again because it is the work of the Holy Spirit. It is sovereignly the work of the Holy Spirit. Na parang hangin na hindi mo kayang manipulahin. Iihip siya kung saan mo gustong umihip. And praise the Lord. Kumilos siya sa ating mga buhay. Tayong mga bulag, tayong mga matitigas, tayong ayaw kay Kristo. Isang pag-asa sa atin ay kung ang Diyos ay kumilos sa atin, maaari din siyang kumilos. At doon tayo aasa. Maaari siyang kumilos sa mga tao na maaari hanggang ngayon ay matigas, nakapikit, ayaw tignan, ayaw kilalanin ng katotohanan. We must be dependent upon God. So in the ministry, even in the preaching of the pastor or sa pagtuturo sa ministeryo ng salita ng Diyos, we must be apt to teach. The teachers, the pastor must be apt to teach, must be patient, must be meek, at hindi siya nakaasa, tama yung meekness ko, tama yung mga pagraan ng pagtuturo ko, sigurado ito'y magiging epektibo. No, tayo ay nakaasa sa Panginoon. We have our responsibility to have the proper attitude, to prepare the lesson or the sermon, to
to preach and to teach in the utmost of our abilities. But our dependence is upon God. And lastly, dito ho tayo matatapos. The servant of God must recognize the real enemy. Kailangan kilalanin ng tunay na kaaway. Sabi sa verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Ang kaaway ay hindi yung kausap natin. Ang kaaway ay walang iba kung hindi ang dyablo. At paano natin lalabanan ang dyablo? Madaling labanan yung kausap natin. Madaling saktan yung kausap natin. Madaling durugin ang pagkatao ng kausap natin. Madaling ipahiya yung kausap natin. Pero hindi yun ang kalaban natin. So kung hindi yun ang kalaban natin at ang dyablo ang kalaban natin, ano ang ating panlaban? Kuha ka ng bawang, kuha ka ng asin, isaboy mo dun sa kausap mo? No. Ang sabi yun ng salita ng Panginoon, 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Ano naman itong weapon na ito? It's not carnal. Ang sabi sa verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. So ang ating labanan ay nasa larangan ng mga ideya. Ang ating labanan ay nasa spasyo ng mga patungkol sa katotohanan, doktrina. At ang ating layunin ay sila ay magpailalim sa katotohanan ng Diyos, sa tunay na pagkakilala sa Panginoon, sa tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo. And what is our weapon? It's none other than the Word of God. But take the sword of the Spirit, which is the Word of God. We wrestle not against flesh and blood. Kalaban natin ay spiritual na labanan, at ang sandata natin ay walang iba kundi ang katotohanan ng Panginoon. At nawa sa biyaya ng Diyos, when we speak the truth, we will speak it with meekness. We will not strive. We will speak it with aptness. We will speak it with patience. At kagaya nga ho na sinabi ni Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 15, but speaking the truth in love. Meron ho nagsabi, truth without love. Nakalimutan ko yung quotation. Ang katotohanan ng walang pagmamahal ay mabangis. Ang pagmamahal na walang katotohanan ay kaipokrituhan. Ang kailangan natin ay katotohanan ng may pagmamahal. Speaking the truth with love. At tayo ay aasa sa Panginoon na maaaring gamitin ang mga sisidlan na ito para sa kanyang kaluwalhatian, sa ikaliligtas ng mga nakikinig at ikakatama ng mga paniniwala at mga ideya at pagpapasakop sa katotohanan ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Sadyang nahandoon ang aming kahinaan. May mga pagkakataon na kami nagiging kulang sa pagbabantay sa kasidhian ng aming damdamin. At oo, Panginoon, may mga pagkakataon na ikinukubli namin ang pagiging quarrelsome mula sa, o kinukubli namin ito, tinatago namin ito sa pangalan ng katotohanan. O tulungan mo kami. Tulungan mo kami maging discerning. Tulungan mo kami na maging mahusay at matalim maging maayos at maliwanag sa pagkilala ng mga bagay na dapat naming i-deal at mga bagay na dapat naming iwasan. Tulungan mo kami, Panginoon, maging sa
mga bagay na kailangan naming harapin at sa aming pagharap ay aming harapin ang mga tao at ibahagi ang katotohanan na handoon ang kaamuan, na handoon ang kahinahunan, na handoon ang pagtitiis o pagpapasensya, na handoon din ang kaliwanagan. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon. O tulungan mo po kami. Lord, tulungan mo kami na iangkla ang aming pag-asa, hindi sa husay namin na magturo, hindi sa galing ng aming argumento o ng ilustrasyon, kundi Ikaw, O Diyos, na nagbubukas ng puso, na nagbibigay liwanag, na nagliligtas ng kaluluwa, na nagpapanganak na muli ng isang tao. Tulungan mo kaming umasa sa iyo. Tulungan mo kami na tumingin sa iyo habang ginagawa ang pinakamahusay naming magagawa ay dumepende kami sa iyo. Panginoon, wala kaming ibang sandata. Hindi ang aming galing, hindi ang aming argumento, kundi ang katotohanan mo, ang salita mo. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng lalo pang pagnanasa na pag-aralan. Bigyan mo kami ng lalo pang pagnanasa na lalo itong maging malinaw at maipresenta ng may kalinawan. Sapagkat Panginoon, ito ang tanging sandata laban sa kasinungalingan. O Panginoon, ingatan mo kami. Ingatan mo po ang iyong lingkod sa iglesyang ito. Ingatan mo po at mahabag ka sa mga lingkod mo sa iba't iba pang mga iglesia. Na masumpungan mo nawa, Panginoon, na mga aprobadong manggagawa. At nawa loobin mo, Panginoon, at ikay tumawag pa ng mga susunod na henerasyon na mga magpapastor ng iyong iglesia na nahandoon ang pagsusumikap nila na maging aprobado, hindi sa harapan ng mga tao, kundi sa harapan mo. O nawa, masumpungan mo po ang iyong lingkod na ganoon ang kalagayan sa iglesyang ito. Ingatan mo kami at tulungan mo kami. Salamat po sa iyong salita. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin ho natin ang ating panghuling awit. Amazing grace. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat po sa bawat isang naririto, higing sa ating mga kapatiran at mga kaibigan na nakatunghay sa live stream ng ating gawain. Pagpalain tayo ng Diyos. Ingatan, nawa ang kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Kristo ay sumabawat isa sa atin, maging tayong instrumento ng Panginoon sa katwiran. Patuloy nating labanan at patayin ang mga nakatahang kasalanan sa atin, at tayo maging patuloy na kagamitan ng Diyos para ihayag ang Ebanghelyo ni Kristo. Ingat po tayong lagi. Magandang gabi. God bless po. We are dismissed.